Sa kabila ng tirik na araw at biglaang buhos ng ulan, nagkaisa ang mga albayano at bumuhos sa mga kalye ng Legazpi City. Kanilang panawagan, panagutin ang mga nasa likod ng malawakang korupsyon sa mga flood control project. Halos 1,000 ang dumalo kasama ng mga lider ng simbahan at iba't ibang grupo sa protesta na nagsimula sa isang misa sa Redemptorist Church. Pagkatapos, nagmarsa sila papunta sa Pinaglabanan Monument, isang lugar na sentro mismo ng Legazpi na madalas pain. Nilinaw ni Julie D. Abega ng Sining Banwa na ang korupsyon sa mga flood control project ay hindi lang tungkol sa pera. Sabi niya, ninanakawan nito ang mga albayano sa kanilang karapatan at access sa mga pangunahing serbisyo. Ang mga ninakaw na pondo, aniya, sana raw ay nagamit para tulungan ang mga mahirap na komunidad sa Bicol na laging binabaha. Hanggang 2025, sa 700 billion po na nawala kada taon, 1.9 billion po dito ang nawawala bawat araw. 79 million naman po ang nawawala bawat oras. At 1.3 million kada minuto at 22,000 kada segundo ang nananakaw sa atin. At tayo nananatili bilang mga minimum wage earner na nagpapakahirap para lang magbigay ng ating mga tax, pero yung tax natin mismo ay ninanakaw ng mga kroni ng gobyerno. Katulad niya, kinamdan niya rin ni Nika Umbao ng Bicolana Gabriela ang korupsyon na matagal ng problema ng probinsya. Ilang henerasyon na raw. Nakakalungkot isipin na sa araw na ito, September 21, 53 years mula noong idineklara ang martial law sa Pilipinas, ay pare-parehas pa rin ang panawagan nating mga mamamayang Pilipino. Patuloy tayong nananawagan na panagutin ang mga korap. Patuloy tayong nananawagan para sa tunay na libreng edukasyon. Patuloy tayong nananawagan para sa tunay na reforma sa lupa. Patuloy tayong nananawagan para sa karapatan natin bilang mga Pilipino. Mayroon ding mga artistang nag-perform at ginamit nila ang kanilang musika para hikayatin ng mga tao na makisama sa pagkilos at manawagan para sa hustisya. Ang nakita ng aking mga mata, ang kanilang kalagayan, ginawan ko ng kanta. Para kay Father Ronald Balasin ng Redemptorist Church, ang pagsali sa mga ganitong protesta para manawagan ng hustisya ay parang pagsunod sa halimbawa ni Jesus na tumindig din laban sa mga ganitong kawalang katarungan. Kaya tayo bilang mga taong simbahan, totoong nananampalataya tayo sa Diyos, kumilos tayo. Kasabay ng ating taimtim ng mga pananalangin, mahalaga ang ating pagkilos bilang mananampalataya sa pagsasabuhay ng salita ng Diyos at sa pagsasakatuparan ng paghahari nito na kung saan nandoon ang kabuuan, kaya tawag natin natong kapanuan ng buhay. Kaya tayo ay, at ang pinaka-importante nito, ihanay natin ating pagkilos sa mas malawak na mga pagkilos ng masang Pilipino, higit lalo ng mga api at pinabayaan sa ating lipunan. Ito si Reynard Balonzo, nag-uulat para sa Rappler, Marina Aldao, Bicolandia.